I got the chance na makapag-share once again sa inyo ng mga ganap po sa buhay. At heto nga, dahil malayo, OFW, syempre malayo sa family, so I decided na is-prank at isopresa itong pamangkin ko. I never thought na siya yung ipaprank at ipaprank ng celebration ng birthday niya dahil last November 16, it was his birthday at nanahimik lang sa bahay, natulog at yung parang walang ganap. During papunta nga po kami dito sa Manila 21, nagkita-kita kami sa Riga Metro Station. From the beginning, nakita na niya yung cake. Tanong-tanong talaga siya. As in super ang dami niyang tanong na kesyo bakit daw kami kakain, para kanino daw yung cake, etc. etc. So ang sumasagot is si Rex, yung isa kong pamangkin. At ang sinasabi nga daw, anniversary daw ng BF ni Ate Unay. So, ayun, sobrang tawa-tawa kaming magtiyahin si Rex at saka ako dahil yun nga sabi ni Enrico is, ay tita, pag Bengali yan, naku, uuwian ko talaga yan. As in, ganun talaga ang reaction. During that time, kami palang tatlo, dahil si Ate Unay nagsimba, so medyo na late siya. Ang buffet nitong Manila 21 is only until 9 p.m. During that time, mag-8 na. So, nag-rush talaga kami para at least maabutan namin yung buffet at the same time. Gusto ko din kasi itong dalawang to, mahilig sa mga sa baboy, ganyan. Tas favorite din daw nila yung dinuguan. As in, yun ang specialty nila. Kaya sabi ko, dun na lang kami kahit medyo pricey. But then, ayun, okay nga. Kasi nga, nasatisfy nila yung nakahanda doon. Unfortunately nga lang, dahil sorpresa nga, yung celebrant, as in, nawala ng gana. Nabusog bigla. So, this is the video na nasorpresa talaga siya. Parinig ko sa inyo, guys. Dahil nga may background music ito, so baka makopyright tayo. So hanggang dun lang talaga yung kaya kong ma-share sa inyo. At the same time, ito rin, hindi ko pwedeng hindi voice over kasi may music background talaga siya. But then if there is na pwede kong i-share ko naman po sa inyo. So after nga nung prank, ayan, tingnan nyo naman, o, diba, kung gaano kadami yung kinuha namin pagkain. Unfortunately, hindi namin talaga yan naubos. Dahil itong celebrant talaga namin is as in talagang super hiyang-hiya at talagang nawala yung appetite niya. Alam niyo po ba yung feeling na galing ka sa trabaho tapos gutom na gutom ka? Then afterwards, masusupresa ka ng ganun. So as in talagang mawawala talaga yung gutom mo. Di talaga siya alam nyo yun, maka-straight ng tingin. Sabi niya, latte, tama na, ano ba yan? Sabi niya ganun. As in, sabi niya, hindi ko naman birthday ah. Sabi talaga niya ganun. Tapos yung reaction niya, hindi niya alam kung magagalit ba siya, matutuwa ba siya. Hindi niya talaga alam kung magbaback out ba siya. Yung feeling ba na kung pwede na lang, ano yun, kainin na lang siya ng lupa para wala siya dun sa eksena. Ganong feeling. Which tuwang-tuwa talaga ako dahil doon sa reaction niya ngayon. Then later on, medyo nahimas-masa na siya. Ayun, na yung templado niya. Pero yung, alam niya yung mukha niya na maitim, lalo pang nangitim kasi nag-blush talaga siya. Tapos itong dalawa, super alaskador din kasi sila talaga eh. Silang tatlo rin naman talaga super alaskador. Pero pag talagang napag-anuhan nila ay si Ate Unay, nako wala na talaga. Kaya laging kawawa sa kanila si Ate Unay. But ayun nga, ito, binilhan ko siya ng cake para syempre naman meron siyang i-blow na candles. As you can see naman guys, so parang hindi kami kumain. Sobrang, as in, yung dalawa talaga, wala na silang, kumbaga na wala na talaga ng appetite na kumain. Kahit yung kinuhan, isang yung kinuhan nilang dinuguan, yung crispy pata, kasi yun talaga yung plano nilang bakbakan, ready na talaga eh. But yun, nawala talaga. Bigla sila talagang nabusog. At dahil nahimas-masa na, medyo naka-recover na siya shock, ayun, nag-stay pa rin naman kami dyan oras. So, yan, nagwawalang hiyaan pa sila dyan, which is tawang-tawa talaga kami. Sandali lang, may kalokohan ito eh, wait lang, parinig ko nga sa inyo. Sorry po, may music background talaga eh. So I really have to cut. Yun nga, hindi ko na rin mapaparinig sa inyo, kaya ito voice over na lang. Kailangan ko talaga siyang i-cut.
At dahil medyo nag-enjoy despite na may pasok pa itong tatlong to eh. Kumbaga nag-enjoy sila, nandun na rin lang naman. Then medyo nagkaroon sila ng ambagan. Ayun, bumili sila ng isang yung Tower Carlsberg ba? Hindi ko alam kung ano, but din hindi kasi ako umu-order with regards sa mga liquor na yan. So sila yung nag-ambagan. And ayun, na-enjoy naman nila itong pag-stay nga namin dito sa Manila 21. Ayan ang in-order nila. O, diba? So, nag-stay kami dyan until 11 o'clock or na siya, mag-12 na. Kasi nga, may pasok pa yung tatlo. Then, afterwards, umuwi na rin kami. Yet, during this time na may mga performance, na-enjoy rin naman namin yung perform talaga nila. Sorry, nauutal ako. Marami pa silang ganap dito eh. While, ayun nga, during netong habang nakikinig kami ng music, ayan, sabi ko cheers muna kaming tatlo, o diba? Ay, apat pala, sorry. O diba, super nag-enjoy. Marami silang parang ilang sets, 4 or 3 sets yata. Parang yung 3 sets is yung may baklang ng okra. Yun yung gustong-gusto ni Ate Unay eh. Unfortunately, lumalabas siya sa parang ikatlo or ikalawang sets na, which is medyo maano na yung gabi, parang gano'n, mga around 12 or 11 to 12 yata siya. So, but anyhow, I think this Manila 21 will be open until madaling araw. Siguro 2 or 3, hindi ko AM, hindi ko lang sure. Yet, as I was saying, dahil may pasok nga itong tatlo, nagsiuwian na din naman kami. And luckily, yung last trip papunta doon sa bahay ni Enrico, nakahabol siya. So, ang hinatid ko na lang is si Rex. Otherwise, naku, siguro 2:00 na kami makakauwi ni Ate Unay. And ang maganda din naman kasi sa gabi, hindi na ganun ka-traffic. Do medyo traffic pa rin, but then compare kasi sa medyo earlier, bumper to bumper talaga ang traffic. Tapos papunta pa ng Sarjan. Ako po, Diyos ko. But then at least during that time, medyo maluwag na siya. Carry lang naman sa akin na ihatid sila, wala namang problema yon. And besides, hindi naman traffic. At the same time kasi, hindi ako nakainom. So, mas malala siguro kung alam nyo yun, ako yung maghahatid, tas nakainom ako tapos sa Sarja pa. Yung Sarja kasi medyo malayo-layo rin dito sa Dubai eh. Kumbaga, another municipality pa rin yun. But then, yung kay Enrico, Dubai din siya, pero medyo malayo din sa Ate Unay. So, dahil hindi din kasi, dito kasi, hindi pwede ang U-turn. Straight lang talaga pag na wrong turn ka, ang haba na ng babalikan mo. So, ganun. At pag naman nag-violate ka, ang laki rin ng magiging fine mo. Kaya as in, magiging disiplinadong driver ka talaga dito. Kasi, hindi sa may nanguhuli or alam nyo yon yung parang sa Pilipinas, na may sa isang lugar may naka-steady, ganun. Hindi, wala po. As in, napaka-high-tech na dito dahil camera na ang huhuli sa'yo. Wala pang isang minuto, bigla nang tutunog ang cellphone mo, meron ka ng fine. So, for now, yun nga, if you will see or meron kayong mga vlogger na sinusundan dito sa UAE and with regards dun sa mga kinatatakutan during that time ng November, mas ang kinatatakutan daw nila is yung cellphone nila na magri-ring ng fine. Hindi na sila sa ghost ngayon natatakot. Neither me. Sa panahon ngayon, yun na lang din ang kinakatakutan ko dahil hindi ganun ka yung magiging fine mo, 'di ba? Parang konting slight mo lang at nakatch ka ng camera, o pak 200, 500 over speeding, magkano na. Tapos may black points ka pa, mga ganun. Hindi, kumbaga sa atin kasi madaling araw wala na nanguhuli. Dito hindi ganun, as in kahit anong oras yan, basta naispatan ka ng camera, ay wow, pak, ngumiti ka na dahil maya-maya may message ka na. Ganun. Kaya while driving, talagang super ingat-ingat talaga din ako. So ayun, habang nag-video ko, ito namang tatlo, sabi ko nga, sana hindi na lang tayo nag-bar kasi, alam nyo yun, nandun na kami, super cellphone pa rin talaga sila.
Hindi ko, alam nyo yun, hindi ko maiwasang hindi ako sumabay dun sa tugtog. Kasi yung Simply the Best ni Tina Turner, tinugtog, ayan nga. So parang hindi ko makontrol yung sarili ko. Kasi even kasi sa sasakyan, during uuwi ako, syempre, traffic, laging ito lang ang sounds ko. Either Madonna or Tina Turner. Tsaka kay si Whitney Houston. O diba, yan tatlong lang yan talaga ang makikinig mo sa sasakyan ko. And yun nga, naano ako dahil kinanta. So ayun, mas naging mukha pa akong lasing kaysa sa kanila. I mean, mas mukha pang ako yung nagiinom kaysa sa kanila. Tapos natuwa ako kay Rex kasi alam nyo yung in-order nilang beer. Hala, parang tubig lang, parang juice lang. Iniinom nila ng straight. Ganun ba yun? But then, sabi nga nila, nag-enjoy naman daw sila. And for me, that is the important thing na alam nyo yun, malayo ka sa family, iba pa rin yung, alam nyo, nagre-refresh ka at least once in a week. Kasi kung mag-i-stay ka lang sa bahay, mag-iiba talaga yung rooming or yung pag-iisip mo pag-stay at home ka lang talaga. Kaya once in a while, dahil ako, sa tatlong ito, ako yung pinakamatagal, lahat na lang ng hirap naranasan ko. At somehow, once in a while, iniimbitahan ko, or neither, hindi man ako nag-iimbita, but lagi akong, kain tayo sa ganito, ganyan. Kasi usually, hindi kasi pare-pareho yung mga off day, so hindi kami nagkakasama. But then, once na nagkapare-pareho ang day off, so ayun. Ako lang talaga yung talagang free palagi pag sinabi. Kaya pag sinabi nilang, ate or tita, labas tayo ganyan, ay walang kabog-abog o tara, go, G tayo dyan. Yung kahit nga super pagod ako kasi may time na naggala tapos pa-holiday noon, super busy nandito yung boss ko tapos may mga meetings kami. Basta super busy ako during that time. Then after that week, holiday naman. Nagyakag tong dalawa na yun nga daw, beach or fishing something. Gala talaga kasi holiday. Sabi ko, sige tara. So kahit alam niyo yung pagod-pagod talaga ako, pagkalabas ko ng ng office, gala agad during that kinagabihan, parang ganon. Gala agad. Alam niyo yung alayo nung ida-drive mo, super pagod ka talaga. So, despite of ang mahalaga, nag-enjoy naman kami at naibigay ko yung, alam niyo yun, yung parang refreshment para talaga dito sa mga pamangkin ko. At maganda rin kasi doon kung may mga dinadala na ilalabas, which is yun yung maganda. Kasi the more kasi na may mga dinadala kaming kaming mga OFW, hindi man OFW, dapat kasi naisisigaw mo talaga yun para rin yun sa, alam nyo yun, yung ikakatahimik ng puso at isipan mo. Kasi once na hindi mo yun nailabas, as in super, talagang magmungoy-ngoy yun sa sa isipan mo But then kung nailabas mo, ay refresh, parang galing sa bagong bagyo. O diba? Ayan, medyo dumaldal na talaga ako sa inyo. But then, ayun nga, sana you like this video. Actually, this is only my storage of what happening to me here in UAE. That would like to inspire you or at least showed you na, hello, FW ako, na ito ang buhay namin. Parang ganarn. So, yun lang. I hope po you enjoy this video. And sana po, you keep subscribing on my YT channel po. Hanggang dito na lang po and I hope you enjoy this video. God bless everyone. Good night po. Bye. Nawala na kami. Yun lang. Thanks.